Alright, okay, let's go to the hot subject. Okay, ang mga Israeli ay nakapwesto na. Pero bakit ayaw pa nila ng gumawa ng ground attack, okay? So, nagbigyan na sila ng 24 hours ultimatum nung last 2 days ago pa na itong mga Palestino na nasa north ay kailangan pumunta ng south. Okay, that's 42 miles. So, kalahati lang doon dahil So, mga 20 miles ang kailangan nila, i-travel nila. At kung maaari ay pumunta sila all the way sa border ng Egypt. Okay? So, hindi pa nila ginagawa 'yon. Basically, ang mindset ng mga ang opinion ng mga tao ay it's about logistic, okay? Pero yung mga expert ay merong dalawang mabigat na reason, hindi ho lang logistic. Dahil sa history, ang Israel within 2 weeks ay nagprepare na sila sa nung nakipaglaban sila sa Lebanon. Ay ngayon, ang dali lang na nakuha nila ang 300,000 ng mga reservists in just a matter of 3 days. So anytime pwede na silang strike pero hindi pa nila gawin yung ground attack. Alam nyo ba kung bakit? Dalawang bagay po ito. Okay? So, ang isang bagay ay si Blinken ng yung Department of Defense ng Amerika ay lahat ng mga Arab country ay inikutan niya at kinausap. Okay? And then later on ay magbibigay tayo ng feedback dito sa mga pangyayaring ito. And then the very first one na reason kung bakit hindi umaatake ang Israel sa for ground operation ay dahil itong Hamas organization ay meron silang brotherhood ng Hezbollah. Yung Hezbollah ay 10 times ang lakas na porsa kesa Hamas. Okay? So what's gonna happen kung lahat ng porsa, kung magpo-focus ang Israel dito sa south at bilang umatake itong Hezbollah ay malaking problema. So, yun, nagdalawang isip sila dahil lately ang Iran ay nagmatigas. Nung una, pumunta ang carrier let's break it down, okay? So, maganda ito it's just a matter of a day, nagpadala na agad si President Biden ng kanyang carrier, yung Ford, ando na. Okay? So, nandun na ang carrier at susuportahan nila all the way itong Israeli. Dahil lumabas yung mga video, yung mga karumal-dumal na video. So all out si Biden dito sa Israel. So pero tinanggi naman ng mga Iranian na wala silang kinalaman doon. Okay? But lately nagbago ng statement ng Iranian. Ang sabi nila pagka pinasok ng Israel na pag sila nag-campaign ng they siege itong Gaza ay hindi sila mag-i-involve. Yun. So, think about it. Kung ang person ng Israel ay pupunta sa south, kung atake sila, yung kalaban nila ay merong 10 times na porsa na manggagaling dito sa Lebanon at saka sa Syria, ite-take advantage nila. Andun ang mga armas ng Russia at saka ng Iran, doon pinadala. May mga aeroplano din yung mga yun. So, what's gonna happen to Israel? Anyway, isingit ko lang ito, habang nanonood tayo ay marami naglalaro sa isipan natin. Like, kung natatandaan niyo itong sa Pilipinas, itong Marawi. Okay? So, mga ginamit na bomba doon made in China. So, yung mga building natin maliliit lang pero butas-butas lang. Doon makikita ang gamit ng China. Ang gamit ng Amerika at saka itong Israel ay same ingredients. Ay talagang nagiging pulbos yung mga binabagsakan ng bomba. So, I think rin yan marirealize din ng Chinese yan. Okay? So, it's a good factor din. Ang Chinese ngayon ay nagsusupply ngayon dito sa sa kalaban ng Israel.
para lumabas ang mga gamit ng Amerika para malaman ang sikreto. Which is parang hindi ata gagawin ng Amerika, hindi nila ilalabas lahat ng kanilang sikretong armas. So that's what I see, okay? Yan ang ang insight natin. So again, what's gonna happen pag pinasok nila itong mga Palestinian, itong Gaza Strip o sa South? Ano mangyayari dito sa North kung umatake sila? I'm sure na napag-aralan na nila ang Iron Dome na hindi lahat ay kayang sambutin. Okay, so ang mga pinakawalang missile doon ay mga 6,000 lang. Ang daming naperisyo ang Israel. So ay kaya nilang magpalipad ng 10 times na dami na manggagaling dito sa North. That's a big problem. So excuse me. So kung merong ultimatum itong Iran, that's something, okay? Ang problema dito, okay, nag-ikot itong si Blinken, si Secretary Blinken sa mga Arab country. Walang kaibigan doon ang Israel. At lahat ng mga may hirap na mga bansang Muslim, na mga radikal, lahat yan ay naka-align dito sa Iran. Okay? So itong Saudi Arabia, ang naka-align dyan ay hindi mga war freak dahil yung mga mayaman, yung mga Dubai, yung mga excuse me, yung mga developing Arab country, yung mga gumagawa ng pera. Okay. So yun ang mga sa ayaw nila ng gera. Itong mga desperate na yung mga third world country na Arab, yun ang mga naka-align sa Iran. Yun ay do or die. So, you have something to think about it. Alright, it's been more than 2 weeks na hindi po ako nag-vlog dahil natrangkaso ako. Kaya ganito ho ang aking boses. Plus, guilty ako na being annoyed sa takbo ng politika dito sa Pilipinas. Very annoying po dahil parang nag-aaway yung dalawang kampo eh. Parang sinasabi nga ito tungkol pa din sa confidential fund ni Sara, bumabawi ngayon naman si Tatay Digong doon sa kabila. It's back and forth. Para bagang ganito, yung si Marcos, alibaba na maraming namatay nung Marcelo o nung drug war. Alibaba mas malaking ibinaw tayo sa utang nung panahon ni Marcos o nung panahon ni Duterte. So, hindi ko alam bakit wala ba tayo ibang pagpipilian. At yung Senado ay naging kengkoy na, kaya nga sabi ko dapat magkaroon ng batas na yung lahat ng mga ex-convict ay tawagin ng huwag nang tawagin your honor. Yung mga ex-convict di ba? Katulad nitong si Bato ay nag-aakubay sa mga akusado at nagpapapicture pa. Minsan naglululuhod pa sa mga sa mga akusado. Talagang parang very parang I don't know. And then si Robin Padilla daw ang ating future para sa kabataan. Yun ang mga nagpapatakbo ng bansa natin. And merong Gloria Arroyo na alam naman niya dahil hindi naman siya naging effective. Nakulong siya, ang daming mga kasalanan ginawa niya sa bayan. Bakit ipinipilit niya ang sarili niya? At ang tawag sa kanya, ang kapal ng mukha niya, ang mukha mo, dapat daw nung nakakolor siya, ay nilalagyan dapat yun ng kadena dito para hindi na makawala. Ngayon, gusto niya ibalik yung sarili niya at siya, oh my goodness. So, parang parang toxic na Parang ayoko nang magkomento din sa politika sa Pilipinas Kaya lang, ang gusto ng mga Pilipino, yung sa ganung may drama. So, pag nakita ko ng ganitong pagkakataon at magandang medyo natakbo ang utak mo, ay ito, katulad nito, mga bagay na to, i-share natin at meron tayong mga history na babanggitin para mas mabuksan ang isipan ng mga tao. Okay? Kung paano nila i-approach itong mga sitwasyon na ganito. Okay? So, anyway, let's go back na. Iwanan na, i-avoid, hindi bale, pag nag-ano ko sa Pilipinas,
na yung mga politika sa Pilipinas medyo maganda ang ano eh, madami nanonood eh, pero wag na lang, parang ano na eh, ah, hindi na ako ano sasali doon. Oo, parang iiwasan ko na yung mga ganun. Wala din naman mangyayari. Oo, wala namang, ang guarantee lang dito ay yung mananalo dito yung organized crime. Okay, magpapagalingan lang yung dalawa. Hindi naman nila binibigyan ng pagkakataon itong mga oposisyon, pinagpapatay ng microphone. Walang boses sa mga mahihirap eh. Pero anyway, so ayaw ko makita yung sarili ko na lagi ng bragging dito sa wala namang ano eh. Parang nauubos lang yung lakas mo na wala namang kapupuntahan. Parang gano'n ang ano. Sabi nila mag-voice out daw. Pero kung hindi masusugputong korupsyon, bali wala din, okay? So, ang ano talaga ay yung fundamental, basic sa school magsisimula. Ang kaso nga, doon pa lang sa Department of Education ay kinukurap na. Sus Mariosep, ito nga, ano ba yun? Confidential fund? Woo! Ay talagang, at ayaw pang i-give up, at talagang ano, anyway, anyway, balikan na natin itong gera dito sa ano, sa Middle East. Okay. Sasabi mo na yan mo na ano, dito mo tayo. Okay. So, balikan natin yung history ng ano, ng away itong Palestinian at saka itong Israeli. Okay. Ito pala ay 1920s pa to 1930s ay nagbalikan na ang mga Israeli. Okay? So, let's sort this out. Okay, alam naman natin ang ano basically ang Israeli daw ay galing sa Egypt na lumibad, di ba? Okay? And then napatapon din sila, pinagmarcha sila hanggang sa Iraq. Okay, dati Baghdad 'yon, ngayon ay dati Babylonia, ngayon ay modern country and then by Iraq, okay? And then, nung panahon ng Roman, nagbalikan sila, nag-alisan uli sila, nagpunta sila sa Europe, they scattered. Okay? And 1920s nga, 1930s, nagbabalikan na sila, pero ang binabalikan nila ay naging bansa ng Palestino na. Okay? Palestine talaga ang tawag doon sa lugar na yon. At ito ay colony ng British noong 1920s, 1930s. Yung ano, ang pagiging Arab nila ay na-establish yon during 15th century dahil panahon pa ng Ottoman, okay, Turkey. Okay, so yun ang ano sila, colony sila ng Turkey nung araw. Malakas ang Turkey nung araw dahil yung Ottoman Empire. So yung Ottoman Empire, nanonood naman kayo sa Netflix, actually inabutan pa yun ng Genghis Khan eh. Ganun kalakas yung Ottoman Empire noong mga time na yon. And then sila din daw nagdala ng Muslim sa Mindanao. Siguro si Magellan 15 ano, di ba? Sa ang ano nila ba para mga 1300 nagdala na sila ng religion sa dito sa puntang Indonesia. So anyway, so etong 1948 ay nag-declare ang Israel as a state. So, at nakuha nila at binitawan na nila itong ng Egypt, itong Gaza Strip. Okay? So, sila may control ngayon. And then, by the year, ano ba yun? Anong year to? 2001 ata yun, umalis na sila. Binakuda na nila at bahala na kayo sa buhay nyo. So, parang yun ang nangyari sa, sa Palestinian. So, binitawan na sila. Ang masama sa Palestinian, very dense ang kanilang population. 42 miles lang sila at saka 12 miles naman doon sa sa vertical, tagos na hanggang dagat. So, di ko alam kung paano sila makakapagtanim doon na population ay 2.3. So, talagang ano sila doon eh. And then, ang kanilang power at saka kanilang tubig ay nagdidepend lang sila sa Israeli. Ang kanilang trabaho, 20,000 ang ina-allowed ng ng Israel na magtrabaho sa kabila ng fence para merong to sustain yung yung kanilang maliit na lugar. So I don't know kung bakit alam ng Israel
I'm sorry, alam ng Hamas na wala silang laban, wala silang technology, pero bakit nila ginawa yon? Okay? So, there's something big going on. Okay? Meron na tawag na calculated risk. So, hindi aakto yung mga yan ng ganyan kung wala mga plan B. Especially, matagal daw pinalano to eh. Nang nakita nila yung mga papeles, ay talagang 2 years daw na pinalano ito. Okay, ginawa niya yung mga tunnel sa ilalim. So, ina-anticipate nila na mag-ground ang mga Israel. So far, ngayon nakakapag-isip bakit hindi umaatak. Ngayon, nagkakaroon na kayo idea bakit hindi pa umaatak ang Israel. Bakit ginawa ito ng mga Hamas? Ay alam naman nila na wala silang technology at wala silang laban sa Israel. Okay? So, alam nila yun. Alam nila yung consequences. Everything is predicted. So, at saka yung build up ng pagdadala ng mga gamit ng Russia at saka ng Iran dito sa north, sa Lebanon at saka dito sa may Syria ay nagiging aggressive last year. Ang daming inilalagay doon na gamit. So, ang Israel is well known sa espionage at doon sila binabayadan ang Israel ng Amerika. Okay, yun sa kanilang information. So, tayo pangkaraniwang tao, may mga alam yung mga yan na hindi natin alam at hindi lahat ay kailangang ipaalam. However, merong personality ang Israel na meron silang sariling interest at stubborn yung mga yan. There was a time na para hindi mapakialaman sila ng Amerika, binumba nila ang Iran. Ang inuna ng binumba ay ang Amerika para hindi sila makita ng radar at magawa nila ang gusto nila. Anong ka-stubborn ng Israel. Another thing is, noong 9/11, kung natatandaan ninyo, ay alam ng mga Israeli na mangyayari yung 9/11 pero pinabayaan nila. Yung mga taga-Pilipinas nga, alam yung pinaplano yan eh. Dahil during that time, ang Israeli ay nagseselos dahil gumaganda ang relationship ng Amerika sa Egypt. So, para masabi ng Israel na kailangan nyo kami, ay pabayaan na mangyari sa inyo to. Yun. Yun ang sabi ng mga political analyst nitong pahuli. Na yun nangyari nung 9/11 ay alam ng Israeli. Okay? So, kasi nga ay imposible hindi malaban yun ng Israeli. So, kasi Israeli talaga, kung babasahin yung history ng Israeli, magbigay kayo ng 6 na bagay na hinangaan nyo sa Israeli. Okay? Ito, 6 na bagay ha. Napapanood nyo ba yung kay Clint Eastwood na Firefox, sabi ng Amerika, susuporta ka namin kung nanakawin mo yung MiG. Ninakaw ni Clint Eastwood. Kumuha siya ng Christian na piloto sa Baghdad. Ninakaw nila yung MiG airplane para mapag-aralan ng Amerika. Another thing is ito nga pala, another kaalaman, just to remind you, during yung sa Munich Olympic, kung natatandaan ninyo, ang mga pumatay do sa mga atleta ng Israeli ay ito rin mga grupo ng Palestino. Okay? At pinagpapatay nila yon during yung mga hijack kay Idi Amin, doon mo nasubukan ang galing ng mga Israeli. Yung mga henchman ni Hitler na hinuli nila sa mga South America, sa Argentina, sa Brazil, ay pinaguhuli ng mga yan, isinakay sa submarino at dinala sa Israel at doon nila ginawa ang trial. Doon nila binigti. So, ang Israeli ay tested na balita kung gaano sila kagaling. At saka sa kanila ay mandated na lahat, pag edad mo 18, 2 years sa babae at saka 3 years sa lalaki sa service. Kaya lahat sila marunong humawak ng baril. Kaya yung mga reservists na 300,000 in 3 days, lahat organized na. So, ganun kalakas ang kanilang country. So, however, kung bakit to naka-hold, ay alam nyo na ngayon yan. Dahil dito sa mga impormasyon na to, a while ago, ay alam nyo na kung bakit hindi nila ma-atake hindi sila makapag-desisyon na atakehin ng ground battle itong Gaza Strip. Okay? Anyway,
So, once again, ang pinopoint natin dito, itong Hezbollah ay is a big it's a big factor. Okay? 10 times ang lakas dito sa Hamas. So, hindi ko mas sinasabi na hindi ready ang Israel. But something they have to consider. Okay? So, ang mabigat dito, lahat ng mga ay suicidal. Dahil yung mga lahat na nakapaligid sa kanya, again, ulitin natin ha, itong mga Egypt, Lebanon, itong Jordan, Syria, yung mga yan hindi naman marami dyan yung mga radikal na mga mahihirap na na bansa. Okay? So, yung mga, kasi dahati ang Arab between, hindi ko alam kung alin ang Sunni dito sa, dalawang klase ang Muslim So, yung dominate na isang, Muslim ay naglilid di Saudi Arabia, yung isa naman ni Iran. Okay? So, ang Saudi Arabia parang umaalay niya yun sa Israel dahil nga, dahil sa kompetisyon ng dalawa. So, parang itiniming din dun ang racket ng Hamas Plus 50 years din anniversary noong 1973. Anyway, tututukan natin 'to at i-update ko kayo. So, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Dito lang po tayo. Nagkasakit lang kaya hindi tayo nakabalik Alright, so I'll see you on my next vlog. Peace out.